Lord for this day, and thank you Lord for my YouTube and page na ginagamit mo. Let your will be done Lord. Naway itong aking maliit na channel or page is maging daan po sa mga nag-uumpisa po. Maraming salamat po. In Jesus name I pray. Amen. Ang topic ko for today is yung paborito nyo po din dito. Psalm 23. Babasahin ko po siya sa Tagalog. Mga awit 23. Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingaan. Kanyang pinapananauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa landas ng katwiran. Alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan, kasamahan, sapagkat ikaw ay suma sa akin. Ang iyong pamalo at iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harap-harapan ng mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawang. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay sumusunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. So ito po yung Psalm 23. Ito rin po yung isang paborito ng aking nanay nung maliit pa po kami. Lagi ko po itong naririnig sa kanya. Then after many years, after nung naging born again na po ako, and then one day umuwi po ako sa amin. Tapos binulong niya sa akin na, sabi niya, anak, sabi niya, sa lahat ng prayer ko, ikaw yung nakasunod niya. So yung pagsabi niya po yun, sabi ko, ganun po ba, Nay? Oo. Ang nanay ko po kasi hindi po siya nagsasalita na yung gusto ko, hindi. Na, nung bata pa po kami, narinig ko lang po siya ng, ito po yung kanyang prayer, naiyak po ako. I love you, Nanay. So ito, napakaliwanag po dito na sabi po dito, ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako mangailangan. Totoo po iso nung naging na po ako sa born again or nakakasunod na po ako sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng pagbabago sa aking buhay. Dati mahilig ako sa maraming kasama. Maraming kasama po, masaya po, pero alam niyo po, mauubos po yung pera nyo. Kasi pagka naawa ka na, sige, bigay. But nung nasubukan ko pong mag-isa, ilan lang kasama, alam niyo po, mas panatag na po yung loob ko, kasi mas sigurado hindi na po ako maluloko. Kasi ever since po nung nagkaroon ako ng maraming mga kasama, hanggang pero ando naman po na nakikita ko na noon na ang tao ay ganun na lang, but binibigyan ka pa rin pala ni Lord ng ng talagang tama na, anak. Talagang yung untog ka niya. Kaya sabi niya, ay tama na, anak, kasi kasuhin mo naman yung sarili mo. So after that, guys, alam nyo, nagtuon na lang ako sa salita ni Lord. Napakasarap pong mabuhay ng naayon po sa salita ni Lord. Dati po, hindi po ako marunong umintindi sa salita ni Lord, but pag si Lord na po talaga ang magpaintindi niya, no matter what happened po, bibigyan niya ka po ng free will. Kagaya ko po, hindi po madali ang magkaroon ng YouTube, at hindi rin po madali ang gumawa ng page, kasi may mga rules din po yan, may restriction din po yan para po kayo makagain ng ng earn. But ganun din po sa spiritual matters natin. Kung hindi po tayo magbabasa, guys, ng Bible, we don't know what is wrong or not, di po ba? So ang madalas ko pong sabihin, lagi kong sinasabi, read your Bible, kasi yun po, yun lang po ang way talaga makakuha natin kung anong ibig sabihin ng Bible po. Kasi marami pong mga nagpipreach na minsan pili lang po yung kanilang ang kanilang mga pinipreaching, at ang paborito nila is about giving. Giving is one of the is one way of showing loving our God, but yung giving minsan ginagawa po ng mga ilang mga churches na yung ginagawang business. Alam niyo po, mantakin niyo po, minsan lang po tayo sumahod, pero linggo-linggo may ambag.
Ganun po ang katotohanan. Sorry po sa mga makakanood na ganito na relate po kayo. Kasi experience ko, minsan lang ako magsahod, pero linggo-linggo may ambag, ano yun, may pamilya din po ako, meron din po akong pangarap. So, ayaw ko pong ituon po sa maling katuruan po yung linggo-linggo na lang may ambag. Nakakatawa po, pero yun po ang katotohanan, di po ba? Pag naka-Kristo ka po, alam niyo po, marirealize niyo po yung tama o mali. So, kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingaan. Totoo po yun. Pag naka-Lord po tayo, meron po tayong peaceful kahit saan po tayo pupunta. Kanyang pinaulo yung aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. O, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo, ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa atin. Kita niyo po, alam niyo po yung tungkod, yun po yung pangawit yun. Pagbangad kasi Ilocano, pagbangad ka, kakawitin ka, oy, dito ang daan, dito yung tindalan. Ako na nandiyan. So, alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Why? Kasi magkaroon po tayo ng Bible sa mga naliligaw, akalang wala na ang kabulon ng buhay. Meron po guys, magbasa ka lang po ng Bible, alam niyo po, doon mo po matatagpuan o magkakaroon. Huwag na po kayong magtanong-tanong sa kahit kanino, mag-direct na po kayo sa sa Bible. Analyze niyo pong mabuti for chapter, pero ito lang po ang Bible is not totally na gagayahin mo. Ang Bible po is reference kung ano yung nangyari nung sinauna. Huwag po nating laging ay ganun. Iba po noon at saka ngayon. Kung kagaya po ng pagbibigay. Kung ano yung pagbibigay po from the bottom of the heart. At tignan po, hindi lang po 10% ang pagbibigay. Di po ba? Sabi sa New Testament po, ibigay kung ano yung kalooban. So, hindi sinabi pong 10%. Sa Old Testament po kasi, every first crop sa Leviticus ba yun? Every first fruit sa mga ani, binibigay ang 10%. Nung dumating na po si Jesus Christ, sabi, ibigay nyo kung ano yung kaya. So, ibig sabihin, hindi na lang po yung 10%. At saka, ito po, tignan po, ang pagbibigay po ay pwede po, ang tithes po ay pwede po rin nating ibigay sa sa ating pamilya. Just in case, kasi ang churches naman ginagamit yan for what? Di po ba? For God's glory o for helping needy. So pag nangailangan yung pamilya mo, pwede mo na rin po yung gamitin sa sa pamilya. So ganun po. Tunay ang kabutihan at kaawaan ay sumusunod sa akin sa lahat ng mga arawan ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Alam niyo po talaga guys, pag nasa kay Jesucristo ko na po, andun po yung joyful. Makikita niyo po yung totoong na kay Kristo o wala. Kasi ang totoong kay Kristo, kahit na napaka-lalim yung problema or maraming challenge, you can still smile genuinely. Pagka wala ka po kay Kristo, isang sasabihin lang sa'yo, ay nagalas ka, ang simangot na. Ang simangot na. Alam niyo po bang ang sarap po ng kay Jesucristo, you can live without fear na yung sasabihin ng iba, hindi po. Ang lagi mo pong tatandaan, mahal ako ni Lord. Pinili ako ni Lord. So, pagsusumikapan kong ito na masunod sa aking buhay ang will ni Lord sa aking buhay. Yun po. So, read your Bible guys. At isama nyo na rin po yung ating yung mga pamilya. Kasi para sa akin po, ang pinaka-ministry po natin sa ating buhay is una po sa sarili po. Una po, self-discipline. Pag natuto na po tayo, huwag po na tayo munang lumaktaw sa karuba or kapitbahay. Ituro po natin o ipakita po sa ating pamilya. Alam niyo po, kaya hindi po sila madalas munang nagbabasa ng Bible. Pag nakita nila na yung anak ko hindi na kayo miimot at nasa anin, alam niyo po, sila na rin po mismo na totoo,
siya ay sumusunod sa mga salita ni Lord. So, hanggang dito na lamang po at mapagpalang araw po sa ating lahat. Kung sa sulok ng mundong makakanood, read your Bible guys. Huwag pong mahiyang magbasa, mag-share. Kasi share is caring. So, hanggang susunod na po. Have a nice day. Bye-bye!